Magandang araw sa inyong lahat sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hindi naging maganda ang kanilang pag-uusap at for the first time ulit, matutulog silang hindi nagkaayos na hindi man lang naisip ni Melissa na may sakit ang kanyang mister dahil sa matinding panibughong nararamdaman. Nagiging bulag na ang kanyang isipan dahil sa mga pangyayaring siya din ang may akda. Ngayon ay pinagbibintangan niya ang kanyang mister upang ma-justify ang kanyang pagtataksil. Napansin naman ni Alex na wala sa mood ang nobya nang bumaba ito sa sala. "Oh, napaano ka mahal? Inaway ka ba ni Mike?" Tanong ng binata. "Oo babe, pero hayaan mo na." Pagbabaliwala ni Melissa. Ayaw niyang malaman ng nobyo na may babae siyang pinagsesolusan sa kanyang mister. "O siya, kumain na lang tayo pagkatapos. Alam mo na, hehehe." Malademonyong sambit ng binata. Napakipagbakbakan na naman ang nasa isipan. Malandi namang umiti si Melissa at magkaakbay pa ang dalawa na pumunta sa kusina. Halos ayaw namang dalawin ang antok ni Mike kahit masama ang pakiramdam dahil sa pag-aaway nila ng kanyang may bahay. Naisip din niya na kaya ganyan ang kanyang magandang misis dahil sa nagsiselos nga ito kay Lubian nung nagkakilala ang dalawa. Sa kwarto naman ni Melissa at Mike ay may umatikabong bakbakan uli ang namamagitan kay Alex at sa ginang. Para ding nilalagnat ang magkapareha sa init ng kanilang mga katawan at walang kasawasawang pag-angkin sa isa't isa. Habang muling manginginig ang katawan ni Mike sa lamig na nararamdaman ay nanginginig din ang kalamnan ng mga ahas na patuloy sa pagsalpok ng kanilang mga harapan. Wala kang kasawasawang bumakbak, hayop ka, pagmumura ni Melissa. May gigil ang bawat indayog niya sa ibabaw ng nakahigang kalaguyo. Lahat ng galit niya kanina sa mister ay ibinuhos niya sa higanting troso ng kasintahan. Halos mawasak ang kanyang lagusan dahil sa trosong naglalabas at pumapasok sa kanyang puri. Mas lalo namang nabuglian si Alex sa inasta ng kanyang nobya, kaya matinding lamutak sa mga kabundukan ng babae ang kanyang ginawa. Habang inaangat din ang likuran nito na mas lalong madidiin ang pagkakapako sa trosong iyon. Hingal at mura ang namumutawi sa kanilang mga nanggigigil na mga bibig. Paminsan-minsan ay nagtatagpo ang kanilang mga bibig upang inumin ang mga likido ng bawat isa. Halos magkaagatan pa dahil sa parehong hayok na hayok ang nararamdaman. Halos magkabuhol-buhol ang kanilang mga ladi dahil parehong ayaw magpatalo sa kanilang pakikipag-ispadahan. Nauna nakatulog si Mike dahil sa epekto na rin ng ininom na gamot. Samantalang tuloy lamang ang nangyayaring talaswan sa pagitan ng kanyang sexy may bayan at sa kaibigan. Nakatulog man si Mike ay may mga luhang pumapatak sa mga mata nito na dumadaloy at bumasa sa unan na kinahihigaan. Nakadalawa ding pagputok ng bulkan si Alex nung gabing yun kay Melissa. Una ay sa kama at sa loob pa mismo ng lungga ng babae. Ibinaon ang mga likido at pangalawa ay nang papunta si Melissa sa banyo. Bigla kasi siyang naglaway na makita ang nobya na naglalakad papuntang paliguan at kumikembot ang mapipintog na pisngi ng kanyang likuran. Kaya mabilis siyang sumunod at muli sinibak ang lungga ni Melissa at saka pinunlaan. Medyo nakarecover na si Mike sa mga susunod na araw. Salamat sa pag-aaruga ni Lubian sa kanya. Hindi naman sinabi ni Mike sa dalaga na pinagsesilusan ito ni Melissa dahil sa nahihiya siya sa dalaga. Diyahe nga naman
Nasabihin niya ito na nagsiselo si Melissa at baka ano pa ang isipin nito. Tuloy lang din sa pag-aasawahan si Melissa at ang tricycle driver, lalo na sa gabi at madalas pa nilang ginagawa ang pagtatalik sa loob ang pamamahay ni Mike. Mike, napapansin na rin kakaiba ang engineer sa mga kilos ng kanyang kabiyak. Parang wala na itong gana sa kausap at siya minsan hindi man lang naglalambing at nag-I love you sa kanya. Pagkatapos silang mag-usap sa telepono, akala niya ay nagtatampo lamang ang may bahay. Pero ligid sa kanyang kaalaman ay mas malala pa ang nangyayari sa kanilang relasyon. Lumipas ang buong linggo na tuloy lamang sila Melissa sa kanilang sitwasyon ni Alex. Si Mike ngayon naka-recover na at bumalik na sa trabaho. Pero this time ay mas todo ang pag-aarga ng dalaga sa kanya. Palagi nang nakacheck ang magandang dalaga kung kumain na sa tamang oras. Ang mister ni Melissa, mas lalo na rin lumalim ang pagtingin nito kay Mike. Nakakaramdam na rin ng kakaiba ang inhihip sa dalaga dahil tingin niya ay hindi na ordinaryong pagkakaibigan ang turing nito sa kanya. Gusto na sanang kausapin ni Mike ang dalaga dahil ayaw niyang umasa ito sa kanya. Hindi siya ang klase ng tao na mapagsamantala. Meron siyang sinumpaan sa simbahan. Ang kanyang asawa lamang ang tanging niyang mamahalin at ito ay ang kanyang pinapanindigan. Buong buhay niya ay wala siyang babaeng hinangad kundi ang kanyang misis. Simula pa lamang noong kabataan nila ay nasabi niya sa sarili na si Melissa na lamang ang tanging babae para sa kanya. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya nagtataka siya ngayon kung bakit nila lumalamig na ang asawa sa kanya dahil lamang sa selos. Magaling siya na engineer, kaya pipilitin niyang mapabilis ang construction ng pinapatayong mall ni Nalubyan para makaiwas na rin siya sa dalaga. Gusto niya ng tahimik na buhay. Gusto niyang maibalik ang dati nilang pagtitinginan ng kanyang magandang kabiyak. Biyernes. Wag na babe, oo. Namimiss kita palagi pero wag ngayon. Ano ka ba? Alam mo naman nakamunti ka na tayo mahuli ng asawa ko noon, di ba? Ani ni Melissa habang kausap-usap ang nobyo sa kabilang linya. Balik na ulit sa dating routine na hindi muna makikita pag Biyernes hanggang Linggo. Pero namimilit pa rin ang kasintahan sa kanya. Pagkatapos mag-usap ng dalawa ay siya namang pagtawag din ni Mike at pinapabuksan ang gate ng bahay. May dalang mga bulaklak at mga pagkain na native sa Cebu si Mike. Nang dumating agad, niyapos niya si Mike at si Melissa at nilambing pero mabilis na maiwas ang ginang. Kaya napabuntong hininga na lamang ang mabait na mister. Masama ang loob na umakyat ng kwarto si Mike habang naiwan sa baba ang kanyang may bahay. Pasimple namang tumawag si Melissa sa nobyo at sinabi na dumating ang asawa at kung pumayag ito sa kagustuhan ng binata ay malamang nahuli na sila. Tahimik na nakahiga si Mike habang pinagmamasdan ng misis na nakaupo sa tokador at nananalamin habang sinusuklay ang mahabang buhok. Han, may problema ba? Tanong ng mister sa kabiyak. Hindi umimik si Melissa at tuloy lang sa pagsusuklay. Kung iniisip mo may namamagitan sa amin ang anak ng kliyente namin, nagkakamali ka. Malungkot na paliwanag ng lalaki. Parang may kakaiba sa inyo eh. Nainis na sagot ng ginang. Mabait lamang tao sa akin. Kung may ibang kahulugan pa yon, hindi ko na alam. Mahal na mahal kita, Han. Kilala mo naman ako. Patuloy ng pagpapaliwanag ng mister sa nagsusumamong tunong. Kung batid lamang nito na dapat ang kanyang misis ang maraming dapat ipaliwanag sa kanya, kaso masyado siyang nagtiwala sa kanyang may bahay. Sa loob-loob ni Melissa ay alam niyang walang ginagawang milagro ang mister, pero hindi niya maiwasang mainis, lalo na at sobrang ganda at sopistikada ang dating ng anak ng kanyang kliyente. Dagdag pa na mayaman ito at elegante. Pwedeng maakit ang kanyang mister kung siya nga nagawang magloko kahit matagal na sila ni Mike. Biglang natigilan si Melissa sa isiping baka magloko din si Mike. Mas lalo tuloy siyang nakaramdam ng inis.
dahil hindi siya pwedeng magalit kung magluloko nga ito dahil nagawa na niya. Matulog na tayo, yun lamang ang nasabi ni Melissa. Sabay tumalikod ang higa sa Mr. Hinayaan na lamang ni Mike ang kanyang misis. Ito ang kauna-unahang gabi na matutulog silang magkatabi at hindi naayos ang alitan. Tinakpan naman ang kumot ni Melissa ang buo niyang katawan at tahimik na tumulo ang luha upang hindi mapansin ng asawa. Sorry Mike, bulong ni Melissa sa isipan. Maraming pumasok sa isipan ni Melissa habang nakahiga sa tabi ng Mr. Ibinalik niya ang alaala kung saan nag-umpisa ang kanyang kataksilan. Buong buhay niya ay hindi niya naisip na magkakagusto siya sa ibang lalaki. Una ay natukso siya sa binata at nakaramdam ng awa hanggang sa hindi niya namalayan. Napamahal na rin ang kalabuyo sa kanya. Gusto lamang sana niyang bigyan ng kaligayahan ang malungkot na buhay ng nobyo hanggang sa makahanap ito ng babaeng tunay na mamahalin. Pero andito siya ngayon at umiiyak at nalilito ang puso at isipan. Andito siya katabi ang Mr. sa kanilang kama sa loob ng kanilang kwarto. Sa loob ng kwarto na ilang beses siyang nagpangkin ng kanyang katawan sa ibang lalaki na kanyang minahal din at pinapahalagahan. Sa kwartong ito na pinayagan niyang lawayan ang buo niyang katawan at ipagamit ang kanyang pagkababae, bibig at ang pinakahuli ay ang kanyang likuran. Ang lungga niya sa likuran upang makaraos ang kasitahan. Mga bagay na nagagawa niya sa binata pero hindi sa kanyang asawa. Nakokonsensya siya pero nabubuglian din siya pag naiisip ang mga pangyayari sa kanila ng kasitahan dito sa kwarto mismo nilang mag-asawa.